The Boss Husband. Credit to the author. 981 hanggang 90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Si Justin ay lumitaw sa itaas nila kasama ang kanyang Heaven and Earth Restoration na bumubuo ng isang umiikot na hadlang sa paligid niya na direktang nakipag-ugnayan sa tatlong haligi ng liwanag. Ang kalangitan ay napuno ng nakakasilaw na kulay abong liwanag habang ang enerhiya ng antimatter ay umuulan sa paligid ng hadlang na lumalapag sa lupa na parang mga patak ng tubig. Ito ay isang magandang tanawin, ngunit ang kabalintunaan ay na ito ay hindi maganda para kay Justin na kinuha ang pinakamahirap dito. Naramdaman ni Justin na parang dinudurog ang kanyang mga buto at ang kanyang mga organo ay humahampas sa kanyang katawan, nagmamakaawa na makatakas. Mas masahol pa sa kamatayan ang tadhana. Hindi na napigilan ni Justin. Umubo siya ng kumpol ng dugo na tumalsik sa buong sahig. Justin. Nalaglag ang puso ng lahat ng pinagmamasdan siya. Kinagat ni Teresa at Karen ang kanilang mga labi na may luha sa kanilang mga mata. Nahihirapan na si Justin na labanan ang pag-atake mula sa mga bazooka. Sa dagdag na pressure mula kay Brayden, paano siya kakaligtas at manalo pa? Sobra para kay Justin na hawakan. Tulad ng isang bukal na nakaunat sa mga hangganan nito, hindi na ito babalik sa orihinal nitong hugis. Kahit na kaya niyang palitan ang kanyang Heaven and Earth Restoration Energy, ang antimatter energy ni Brayden ay ang pinakadalisay na hindi matatag na enerhiya sa paligid. Sa tulong ng bato ng Diyos, magkakaroon siya ng walang limitasyong dami ng enerhiya. Bukod pa riyan, ang Endless Resolve Restoration Scripture ay walang anumang mga espesyal na katangian upang magbigay ng malakas na mapanirang kapangyarihan. Ang lahat ng kakayahan ni Justin ay itinuro sa sarili at nilikha. Sapat na upang labanan ang mga normal na magsasaka na nasa yugto ng soul forming, ngunit pagdating sa mga nasa yugto ng tribulation passing, walang masasabi kung ito ay epektibo. Si Brayden ay may ganap na kontrol sa bato ng Diyos, pinagsama ito sa kanyang katawan upang ang lahat ng antimatter na enerhiya ay nagamit. Imposibleng manalo si Justin laban sa kanya dahil hindi siya propesyonal na sinanay. Patay na si Justin kung hindi dahil sa Heaven and Earth Restoration Energy na mas malaki kaysa sa karaniwang True Yuan at sa katotohanang mabilis din itong napunan. Gayunpaman, sinubukan ni Justin ang kanyang makakaya upang manindigan. Namumutla ang kanyang mukha at humihingal siya dahil sa stress sa pagpapanumbalik ng kanyang Heaven and Earth Restoration Energy. Struggling after only one blow. Di ba sabi mo undetermined ang winner? Akala mo napakalakas mo. Nagsalita si Brayden na parang nakikipag-usap sa isang surot. Kinagat ni Justin ang kanyang mga ngipin, namumuo ang galit sa kanyang puso. Ngunit hindi niya alam kung paano niya ito haharapin. Hindi siya pamilyar sa antimatter energy. Alam niya na ang enerhiyang antimatter ay ang pinaka-primitive na anyo ng enerhiya sa universo. Ang universo ay kailangang maging matatag, ganoon din ang masasabi para sa kalawakan, ngunit ang antimatter na enerhiya ay nagpapahina sa lahat ng ito. Nangangahulugan din ito na ang enerhiya sa normal at stable na espasyo ay magiging mahina laban sa antimatter energy maliban kung ito ang purest stable na enerhiya. Ngunit anong uri ng enerhiya ang magiging pinakamatatag ngunit sapat na dalisay upang labanan ang enerhiya ng antimatter? Sigurado si Justin na umiiral ito. Ang bawat lason ay may panlunas. Ngunit ano kaya ang enerhiyang ito? Hindi na siya binigyan ni Brayden ng oras para mag-isip tungkol dito dahil ang isa pang liwanag na haligi ay binaril mula sa dibdib ni Brayden. Ito ay mas makapal at mas maliwanag kaysa sa dati. Sa magkabilang kamay niya, nagsimulang mabuo ang isang napakalaking bola ng liwanag na para bang sinusubukan niyang i-compress iyon para maging isang higanting bola. Si Justin ay walang oras na mag-isip ng 2 beses bago harapin ito ng direkta. Naiwasan niya ito, ngunit ang kanyang mga manliligaw ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban dito. Gumawa siya ng isa pang hadlang na masiksik kaysa sa nauna sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang bagong replenished Heaven and Earth Restoration Energy. Boom!
Naramdaman ni Justin na parang pinuputol ang kanyang mga buto sa kanyang katawan. Pumutok ang mga ugat sa kanyang mga mata at alam niyang hindi na niya kakayanin ang patuloy na pag-atake. Ilang oras na lang bago siya natalo. Tinatanggal ni Karen ang mga natitirang mandirigma. Napabuntong hininga siya nang makita kung ano ang ginawa ng pag-atake kay Justin. Justin! Itigil mo na ang pagtatanggol sa sarili mo at sa halip ay salakayin mo siya. Napakawalang takot niya dahil alam niyang sinusubukan mong protektahan kami. Pakiramdam ni Mason at ng iba pa ay labis na walang silbi. Alam nilang pabigat lang sila ni Justin. Napabuntong hininga si Justin. Kung pipiliin niyang atakihin si Brayden, maaari na lang niyang barilin ang mga light pillars kahit kailan niya gusto. Kahit na makaiwas si Karen, paano si Therese? Paano naman si Duncan na nasugatan pa? At kahit lahat sila ay nakaiwas dito, hindi ibig sabihin na kaya niyang talunin si Brayden. Nanginig si Duncan sa galit habang nakahiga siya sa mga bisig ni Amelia habang nakakamatay na titig kay Brayden na may hawak na mapanuksong ngiti. Sa totoo lang, pabigat ako kay Justin. Nakakahiya para sa isang mapagmataas na taong tulad niya na binugbog ni Brayden, isang taong natamo ang kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng eksperimento sa agham. Ang pambubugbog ni Justin ay katanggap-tanggap dahil magkaiba sila ng buhay. Ngunit ang pagbugbog ni Brayden ay sadyang hindi katanggap-tanggap. Bumagsak ang mga luha sa mukha ni Amelia habang nakatitig sa lalaking nakayakap sa kanya. Palagi siyang nakangiti at ngayon ay mukha na siyang malungkot at mahina. Sa sandaling ito na pagtanto niya, wala talaga siyang pakialam kung paano siya tretuhin ni Brayden. Nasasaktan ang kanyang puso na makita si Duncan na napakahina at walang magawa. Tumingin si Brayden sa lahat at nginisyan. Ang daming mangmang na mga peste. Pinaglalaruan kita dahil tamad ako. Kung mas masipag pa ako, napatay na sana kita sa lahat ng edad. Kung may huling salita ka, magsalita ka. Not that it would matter anyway. Pagkasabi nito, isa pang bola ng antimatter energy ang nabuo sa magkabilang kamay niya. Kumikislap ang kulay abong liwanag sa paligid nito na parang electric sparks at bigla niya itong inihagis pababa. Ito ay mas pasabog kaysa sa mga light pillars. Si Justin ay hindi nakaisip ng paraan para manalo ngunit napilitan siyang labanan ang pag-ataking ito. Kung hindi niya gagawin, hindi lamang lahat ay mamamatay, ang shockwave ay magwawasak ng lahat sa loob ng napakalaking radius nito. Kahit na ang mga kumampi kay Zygmunt ay nakatakbo na sa malayo. Ang kanilang katapatan ay hindi nangangahulugan na sila ay naligtas sa paparating na mga pag-atake. Inubos ni Justin ang lahat ng kanyang cultivation, naglagay ng mas malaking pagsisikap kaysa sa huling tunggalian. Bagamat gumugulong ang mga ulap sa kalangitan at umaalulong ang hangin, walang palatandaan ng pagkulog at pagkidlat. Si Justin ay nagnanais ng isang round ng 9 Heavenly Lightning, umaasa na ito ay magpapasabog kay Brayden sa kanya. Hindi bale kung maapektuhan din siya. Ngunit ang makalangit na kapigatian na inaasahan niyang iwasan ay malayo sa kanya. Alam ni Justin na ang pangalawang kapigatian ay malayo pa sa kanya. Hindi praktikal sa kanya na isipin na maaari niyang pagbutihin ang kanyang paglilinang sa panahon ng isang labanan. Gayunpaman, ang paggamit lamang ng Heaven and Earth Restoration Energy upang makayanan ang pag-ataking ito ay tila napakahirap. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at kinuha ang ganyuan tiyang ang bracelet mula sa kanyang kawalan. Isa itong mystical artifact para sa depensa at sinabi ni Jinsel na ito ay isang mid-lower tier artifact. Sa teknikal na paraan, dapat itong higaitan ang bronze shield ng monghe. Nagpasya si Justin na gamitin ang anumang makakaya niya kahit na hindi siya pamilyar dito. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob ng isang segundo, nang lumitaw ang dalawang bola ng antimatter energy sa kanyang harapan, ang ganyuan tiyang ang bracelet ay na-activate gamit ang Heaven and Earth Restoration Energy. Ito ay kumikinang ng maliwanag at isang puti at gintong sheet ang nabuo sa ibabaw ng lahat. Ang lahat ng Heaven and Earth Restoration Energy ni Justin ay ginamit para bumuo ng pangalawang hadlang na nagpoprotekta sa lahat ng nasa loob nito. Ang banggaan ay umalangaw-ngaw sa isang nakakabinging boom na ginawang panangga ng lahat ang kanilang mga mata at takpan ng kanilang mga tainga na natatakot sa resulta ng pag-atake. Itinuni na Teresa at Karen ang kanilang mga mata kay Justin at lumiwanag sila sa tuwa ng mapagtanto nila na ang dalawang bola ng enerhiya ay nawala.
Ngunit sa susunod na segundo, tumili sila nang bumagsak ang katawan ni Justin mula sa langit at bumagsak sa lupa. 982. Hindi na masuportahan ni Justin ang kanyang sarili nang mapagtanto niyang nasa dulo na siya ng kanyang mga kakayahan. Nagdilim ang paningin ni Justin at gumaan ang pakiramdam ng kanyang katawan. Umindayog siya sa ere na parang ulap bago niya naramdaman na may humawak sa kanya at hinaila siya diretso sa lupa. Narinig niya ang mga hiyawan, ungol, at tawanan ngunit ang layo ng lahat. Parang wala nang mahalaga sa kanya. Pagod na siyang pag-isipan ang kanyang sitwasyon. Namamatay ba siya? Siya ay nabubuhay sa bingit ng kamatayan. Pero parang totoo ang nangyayari. Palaging nararamdaman ni Justin na para bang marami siyang bagay sa kanyang mga balikat. Ngunit pagdating sa kanyang mga huling sandali sa buhay na ito, tila wala ng ibang mahalaga. Ang lahat ng mga kaisipang ito ay pumupuno sa kanyang isipan habang nilalamon ng kadiliman ang kanyang kamalayan. Lumipas ang oras nang hindi namamalayan. Naramdaman ni Justin na ang kanyang kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan at siya ay gumagala sa matinding dilim. Kahit papaano ay may narinig siyang tumatawag sa kanya. "Hoy, paano ka madaling sumuko?" Iyon ay isang malinaw ngunit malayong boses at ang kanyang mga salita ay ipinadala sa banal na diwa ni Justin. Naramdaman ni Justin ang isang sinaunang aura sa paligid niya. Sinubukan niyang magtanong tungkol sa kanyang bisita ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Ni hindi niya maimulat ang kanyang mga mata, lalo pa niyang alamin kung patay na ba siya o buhay. Ang bawat nilalang ay may kaluluwa sa malawak na mundong ito at nagagawa nilang makipag-usap sa isa't isa. Ang isang naglilinang gamit ang Heaven and Earth Restoration Energy ay dapat ang pinakamakapangyarihang isa ngunit hindi niya pinapansin ang pinakamahalagang punto ng paggamit ng mga trick upang makamit ang kanyang mga layunin. Mystical artifacts. Nakakatawang biro, ginagamit nila ang enerhiya mula sa langit at lupa. Bakit hindi na lang ang bawat isa sa kanya ay may kapangyarihan? Ang kapangyarihan ng bawat isa dito ay ang kapangyarihan sa lahat ng bagay. Unti-unting lumakas ang boses habang si Justin ay nasa malalim na pag-iisip. Kahit papaano, hindi na siya nagtataka tungkol sa taong nasa likod ng boses na ito at hindi rin siya nagmamalasakit sa kalagayan niya ngayon. Enerhiya, kapangyarihan. May kung anong dumaan sa kanyang isipan, ngunit mabilis itong dumausdas kaya hindi niya ito masyadong maabyutin. Napaka-mystic nito na parang hindi pa nabubuksang pinto. Sa lahat ng alam niya, maaaring makapasok siya sa isang buong bagong mundo. Sa wakas, bahagyang nagbago ang boses pagkatapos pag-usapan ng lahat ng mystical na bagay. Oh well, matutulungan kita sa pagkakataong ito pero depende sa iyo ang pagkuha nito. Bumalik sa mansion ng Dawson, tumalon si Karen at sinalo si Justin na nahuhulog sa langit. Binuhat niya ito sa kanyang mga bisig at lumapag sa harap ng lahat. Napabuntong hininga sila nang makita kung ano ang kalagayan niya. Siya ay hindi ang parehong tao sa lahat. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga mata, butas ng ilong, bibig at maging sa kanyang tenga. Puno ng dugo ang damit niya. Dumudugo pa rin siya sa mga sugat niya na tila hindi naghihilom. Nawala ng lakas si Teresa para umiyak. Tinakpan niya ang kanyang bibig at bumagsak sa lupa sa pagkatalo. Yumigting ang panga ni Karen, pinandilatan si Brayden na walang tigil sa pagtawa. Halos hindi makatayo ng tuwid sina Martian at Martin Collins. Kinailangan pa ni Martian na hawakan ang kanyang anak na si Ivan Lee para pigilan ang sarili sa pagbagsak. Nawala si Justin. Ang katotohanan na si Justin ay bibog ng husto ay ikinagulat nila. Ang homing messenger ay pinatay halos kagad at si Justin ay nahulog din. Nangyayari ba talaga ito? Si Zygmunt ay kumikinang sa tagumpay habang nakatingin siya sa malayo. Ang mga bagay ay nangyayari sa paraang gusto niya. Pumalaklak si Brayden at hinaipan ang kanyang mga daliri. Path, Pluto. How weak? A true invincible man shouldn't have any weak spots. Ang ginawa ko lang ay pinagbantaan ka kasama ang mga manliligaw mo at hindi ka man lang nagkaroon ng pagkakataon laban sa akin. You jerk. Wala kang lakas ng loob na harapin siya ng ulo kaya ginamit mo kami bilang pain. Hindi ka lalaki. Napasigaw si Teresa, puno ng sakit ang kanyang boses. Kahit gaano pa siya kalakas, ang pagkamatay ni Justin ay hindi niya kayang iproseso ng ganoon kadali.
Tiningnan siya ni Brayden ng may panghahamak. Foolish woman, kaya kitang bitawan kung sinunod mo ang matandang iyon. Pero ngayon, parang hindi ko na kailangan ang negativity mo. Pagkasabi nito, itinaas ni Brayden ang kanyang kamay at isa pang bola ng antimatter energy ang nabuo. Pinaplano niyang gamitin ito bilang kanyang huling at huling pag-atake. Sa kritikal na sandali na ito, gumalaw si Justin na nasa bisig ni Karen. Bahagya siyang nanginig at umayos ng upo. Bagamat nanginginig pa siya ay nagawa niyang tumayo at itinaas ang ulo. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay para siyang natulala. Ngunit kung ang isa ay titingnan ng mas malapit, ito ay lumilitaw na ang kanyang titig ay nagtataglay ng isang tiyak lalim dito. Oh, kaya mo pang tumayo. Interesting. Napangisi si Brayden. Maaari kitang patayin muli kahit papaano. Ibinaba niya ang kamay niya. Isang surge ng antimatter energy ang muling binaril kay Justin. Hindi. Bulalas ni Karen. Paano niya kakayanin ang pag-atake sa estadong kinaroroonan niya? Si Karen ay hindi nagatubili at tumalon sa harap ni Justin. Pumikit siya habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Nalaglag ang puso ni Marking nang makita niyang binalak ng kanyang anak na harangan ang pag-atake para kay Justin. Nang akala ng lahat ay mamamatay si Karen sa ilalim ng pag-atake, isang bagay na nakakabigla ang nangyari. Misteryosong nawala ang liwanag ng hahawakan na nito si Karen. Parang nilamon ng isang bagay na hindi nakikita ang enerhiya. Handa si Karen na mamatay para kay Justin, ngunit walang nangyari sa kanya. Nagtataka siyang lumingon para makita kung ano ang nagtanggol sa kanya. Nagulat si Brayden nang makita ang pagbabago ng mga pangyayari. Antimatter enerhiya. Tumawa si Justin na may kakaibang kilos. Tumangala siya na may ngiti na imposibleng maaninag. Lahat ng mga landas sa mundong ito ay patungo sa iisang patutunguhan. Kahit na hindi ito pag-aari ng langit at lupa, tiyak na umiiral ito sa kalawakan. How dare you act so humbug and arrogant because of the Likoong path? So ridiculous. Napakunot ang noo ni Brayden. May mali sa eksenang ito. You sound so cocky for a loser. Akala mo ba matatakot mo ako sa speech na yan? Harapin mo ang galit ko. Kinuha ni Rage ang kanyang isip at ipinatawag niya ang lahat ng kanyang antimatter energy. Tatlong malalaking bola ng enerhiya ang nabuo sa magkabilang kamay at dibdib niya. Mabilis na hinigop ni Justin ang Heaven and Earth Restoration Energy upang pagalingin ang kanyang sarili. Sa ilalim ng nag-aalalang tingin ng iba, muling bumangon sa ere si Justin. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon na pagalingin ang iyong sarili. Gusto kong mawala ka ng tuluyan. Ang mga kalamnan sa mukha ni Brayden ay nahirapan dahil ang pag-ataking ito ay nakatanggap ng higit sa kanya kaysa sa orihinal niyang plano. Hindi pa rin nabigla si Justin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na para bang ninanamnam ang tunog ng hangin at mga ulap na gumagalaw sa kanyang paligid. Ginawa ni Brayden ang kanyang mga aksyon bilang isang sampal sa mukha. Mamatay. Pungol ni Brayden. Sa isang nakakasilaw na liwanag, ang mga bola ng enerhiya ay binaril patungo kay Justin. Ang lahat ay nag-aalala kay Justin ngunit ang kanilang pag-aalala ay napalitan ng pagkabigla sa mga pangyayari. Muling naglaho ang tatlong bola ng liwanag. Hindi lamang ito nawala pagkatapos lumiit sa laki, ang kulay abong enerhiya ay nagsimula pa ring palibutan si Justin. Nang magbago ang kulay abong antimatter energy sa paligid ni Justin, dahan-dahan itong naging purple. Sa mas malapit na pagsisiyasat, ito ay mukhang katulad ng lilang kidlat na kumikislap sa paligid niya. Lahat ng nilalang sa mundong ito ay nagmula sa iisang pinagmulan. Ano ang pakiramdam na ang iyong antimatter energy ay naging purple lightning dragon? Napangiti si Justin. Umikot ang kidlat sa paligid niya at bumuo ng makapal na haligi bago bumagsak pababa. Boom! Parang angal ng dragon at bago nila napagtanto kung paano nangyari, nilamon na ng dragon si Brayden. Ang napakalaking kapangyarihan mula sa pag-atake ng kidlat ay hindi mailarawan ng lakas. Naiwasan ni Brayden ang karamihan ngunit tinamaan pa rin siya ng bahagi ng pag-atake. Pog! Matigas na tumayo si Brayden matapos maranasan ang pag-atake. Nanginginig siya at may amoy na nasusunog. Ang kanyang damit ay nasunog sa basahan mula sa kidlat.
Ang sakit na kanyang naramdaman mula sa loob ng kanyang katawan ay hindi katulad ng kanyang naranasan. Kung hindi dahil sa antimatter energy na nagpapagaling sa katawan niya, patay na siya. Nagulat ang lahat. Hindi lamang siya nakatiis sa pag-atake, ginamit pa niya ito sa pamamagitan ng pagpapalit nito sa ibang anyo. Hindi nabigla si Justin, ngumiti siya ng tamad at sinabing, maaaring puro ang iyong antimatter energy ngunit mahina ito. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang inihanda ko para sa iyo. 983. Ang mga ulap ay gamulong ng mas mabilis sa kalangitan na parang nasa ilalim ng utos ni Justin. Nagsimulang magkaroon ng mga sparks habang dumarami ang mga ulap sa mga numero. Dumagundong ang mga kulog habang kumikidlat. Para bang isang alon ng mga sundalo ang bumababa mula sa langit, naghahanda para sa isang pag-atake. Tumitig si Brayden sa langit na may blankong ekspresyon sa kanyang mukha. Saan ka nakatingin? Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata at nagtanong. Lumingon si Brayden at nakita ang isang ahas na gumagapang sa kamay ni Justin. Isa itong ahas na gawa sa apoy at nararamdaman ni Brayden ang lakas nito na dumadagindong mula sa loob. Kahit na napakainit, si Justin ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng kakulangan sa ginhawa. Lahat ng nilalang sa mundo ay sumusunod sa mga alituntunin ng yin at yang. Tubig, lupa, hangin, kulog, kidlat at apoy. Ang Nanmingli Fire ay maaaring hindi kasing ganda ng Sumadi True Fire at Xuanye Fire, ngunit ito rin ang pinakadalisay na Fire Yuan. Ito ay sapat na upang talunin ka. Nang matapos siya, ang ahas ng apoy ay tumilapon at lumipad patungo kay Brayden. Nagsimula itong lumaki nang umalis ito sa braso ni Justin. Ang ahas ng apoy ay nagsimulang kasing kapal ng braso ng isang lalaki, ngunit pagkatapos ay lumawak ito sa isang 10 metrong apoy na dragon. Gustong umiwas ni Brayden ngunit napagtanto niyang napuno na ng mabangis na fire yuan ang kanyang paligid. Walang paraan para makatakas sa galit nito, kaya nagpasya siyang harapin ito ng diretso. Nagpatawag siya ng surge ng antimatter energy ngunit nang lumunin siya ng apoy na dragon. Ang tanging naramdaman niya ay parang apoy na naglalagablab sa kanyang katawan. Mula sa pananaw ng isang tagalabas, ang laban ay tila simula lamang ng isang bagyo, ngunit sinong mag-aakala na sa ilalim ng madilim na ulap ay nakatayo ang isang apoy na dragon, na ang katawan ay nagliliwanag ng ningning na nabahira ng orange at pula ang kalangitan. Ungol nito habang gumagalaw na parang nagbabantang punitin sa kalahati ang langit. Ang nakakasilaw na mga ilaw ay tila aurora mula sa malayo, walang mag-aakalang may masamang labanan ang nagaganap sa kalangitan. Napaungol si Brayden sa hindi makapaniwala. Kahit na ang kanyang antimatter energy ay kayang tiisin at mawala ang fire yuan, ang enerhiya ng dragon ay tila walang katapusan. Ang kapangyarihan ng heaven and earth restoration energy ay walang limitasyon. How dare you compare your energy with mine? Pakiramdam ni Brayden ay parang nalulunod siya sa dagat ng apoy, nilamon ng apoy sa paligid niya. Kung hindi dahil sa kakayahan niyang bumawi sa sarili, naging abo na siya ngayon. Huwag kang maangas. Hinding-hindi ako magpapatalo. Napasigaw si Brayden. Ang bato ng Diyos sa kanyang dibdib ay nagsimulang maglabas muli ng antimatter na enerhiya, na naging sanhi ng panibagong bola ng pilak na liwanag na nabuo. Nag-aaksaya ka ng iyong enerhiya, sabi ni Justin nang may pang-aalipusta habang ang kanyang kamay ay naging isang malakas na kuko. Boom! Agad na nagtakip ng tenga ang lahat ng nasa lupa. Kumikislap ang mga kidlat nang tumama sa lupa ang isang kidlat ng lila na bumubulusok sa madilim na ulap. Gayunpaman, hindi ito agad nawala tulad ng anumang ordinaryong kidlat. Sa halip, ito ay naging isang ahas ng kidlat. Hawak ni Justin. Ang ahas ay nanatili sa kanyang kamay na parang isang higanting letigo. Nang matalo ni Brayden ang apoy na dragon, muling humampas si Justin bago siya makabangon. Thunderbolt 7 Lightning. Binasag niya ang letigo na gawa sa makalangit na kidlat, itinutok ito sa mukha ni Brayden. Wala nang oras si Brayden para mag-react o umiwas mula sa kanyang pag-atake. Parang pinupunit ng kidlat ang kalawakan at binaha ng lilang liwanag ang kalangitan. Naramdaman ni Brayden ang isang uri ng hindi maipaliwanag na enerhiya na naglalakbay sa kanyang gulugod at pagkatapos ay napagtanto na nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan.
Ang antimatter shield na nakapaligid sa kanya ay nabura ng kidlat. Kung nandito lang sina Christine at Poseidon, bagamat nasaksihan nila ang unang pagkakataon na nakaligtas sa unang yugto ng Nine Heavenly Lightning, napuno pa rin sila ng lubos na kawalang paniwala. Ang Thunderbolt's Heavenly Lightning na dapat ay ginamit para sa makalangit na mga kapigatian, ay ginagamit na ngayon bilang sandata ni Justin. Binalot ng abo ang katawan ni Brayden. Mabilis na kuminang ang itim na bato ng Diyos sa kanyang dibdib na parang nanghina matapos tamaan ng makalangit na kidlat. Si Justin ay nakatayong nakalutang sa langit at ninisyon si Brayden. Dahan-dahan siyang lumutang at naglakad patungo kay Justin. Sumasayaw ang ginto at pulang apoy sa kanyang palad na parang namumulaklak na lotus habang inilapit niya ito sa dibdib ni Brayden. Ito ang Sumadi True Fire. Hindi mo kakayanin ang isang pag-atake mula rito. Nagsimula ang lahat dahil sa bato ng Diyos, kaya tatapusin ko ito ngayon. Si Brayden ay nagningning sa galit dahil kay Justin, ngunit wala na siyang lakas para lumaban. Ang iba ay nanunood ng may gulat nang makita nila kung paano sinunog ng gintong apoy ang bato ng Diyos, na umuusok habang lumiliit ito sa laki. Ang tingin ni Brayden ay naging walang laman at kalaunan ay nawala ng kulay nang ang bato ay ganap na nasunog. Ang kanyang dating walang talo na katawan ngayon ay naglaho sa manipis na hangin. Para bang hindi siya umiral. Nang maglaon, tuwang-tuwa ang mga miyembro ng Lee Collins nang mapagtanto nila ang nangyari. Napaluha sina Karen at Teresa sa tuwa. Napangiti si Amelia habang nakahawak kay Duncan. Wala pang 2 oras ang laban pero marami na silang pinagdaanan na parang isang siglo na. Ang paghiral ni Brayden ay matagal nang bumabagabag sa kanila at sa wakas ay nagawa na nilang iwanan ang lahat. Nagkatinginan sina Teresa at Karen at nagbahagi ng mainit na ngiti. Bagamat hindi naman talaga nila kilala ang isa't isa bago ito. Ang pangyayari ngayon ay naglapit sa kanila. Nakita ni Karen kung paano nagpumilit si Teresa na makasama si Justin samantalang nakita ni Teresa kung paano handang isakripisyo ni Karen ang sarili para kay Justin. Noong nakaraan, mas gugustuhin nilang hindi kilalanin ang isa't isa. Ngunit ngayon sila ay natutuwa na nakilala ang isa't isa. Nang maglalakad na sila patungo kay Justin, laking gulat nila nang makita siyang nakapikit. Justin! Pareho silang tumili na nagpatigil sa kanilang pagdiriwang at nagbigay pansin kay Justin. Bumagsak siya sa lupa na parang wala na siyang lakas sa katawan. Binuhat siya ni Karen at napagtantong may malay pa rin siya. Mukha siyang natulala. Pareho silang nakahinga pero curious na makita ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi kaya siya natuwa sa pagkatalo ni Brayden. Anong meron? Bakit ganyan mukha mo, may sakit ka ba? Nag-aalalang tanong ni Teresa. Tumangala si Justin sa langit, mukhang naliligaw pa rin. Ang mga ulap ay nawala na, at ang hangin ay tumigil sa pag-ungol. Walang katibayan ng laban ang nagdal maliban sa mga marka sa lupa. Bahagi ng langit at lupa, kapangyarihan. Bulong ni Justin. Ano? Hindi nila siya marinig ng malinaw. Huminga ng malalim si Justin at mapait na bamulong, isang irresponsibleng tao, bakit hindi niya maituro sa akin ang lahat? Kailan ko ito malalaman ng mag-isa? Nawala sina Karen at Teresa, nalilito nang marinig siyang magsalita sa kanyang sarili. Agad na lumabas si Justin at nakitang karga siya ni Karen. Pumajejek siya at sumando sa kanya, hinimas ang mga pisngi sa dibdib niya. 984. Si Karen ay wala sa Bastien para sa isang babae, ngunit ang kanyang dibdib ay malambot at puno pa rin. Napabuntong hininga si Justin sa kasiyahan. Karen, ang bango mo. Namula si Karen. Tinulak siya nito palayo at mabilis na sinaway ang mga kilos nito. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Karen, huwag kang mahiya. Dapat nating ipagdiwang ang katotohanan na tayo ay nakaligtas. Lumingon si Justin at ngumiti ng husto. Kiss mo ako. Oh, andito na rin si Little Teresa. Let's share the kiss. Kasunod nito, ibinuka ni Justin ang kanyang mga braso at hinaila silang dalawa para yakapin. Si Masha at ang iba pa ay natarante sa mga dramatikong pangyayari. Nakaligtas lang siya sa isang malupit na labanan at ang sumunod na ginawa niya ay ang manligaw sa kanyang mga manliligaw. Nahihiya si Teresa na tawaging Little Teresa.
Kahit gaano pa siya kabata tingnan sa labas, alam ng lahat na sa katunayan ay mas matanda siya kay Justin ng ilang taon. Tinulak niya siya palayo. Huwag mo akong tawaging ganyan. May pangalan ako. Napakamot ng ulo si Justin. Pero yun ang tawag ko sa iyo sa kama. Ikaw, tumahimik ka. Malapit nang mawala sa isip si Teresa. Mas gugustuhin niyang palamigin si Justin kaysa harapin ang kakaibang tingin na ibinibigay sa kanya ni Karen. Hindi na nakatiis si Mark Ing. Ilang beses siyang umubo at naglakad palapit sa kanila. Justin, tumutok tayo sa isang bagay sa isang pagkakataon. May mga issue pa rin tungkol sa Dawson clan. Noon lamang tumayo si Justin na may hindi interesadong ekspresyon. Tinapik niya ang kanyang damit at sinabing, ano pa ang dapat pag-usapan? Patay na si Brayden. Maaari mong gawin ang gusto mo sa natitirang mga miyembro ng clan. Kailangang maging maalalahanin ni Justin. Pagkatapos ng lahat, si Zygmunt ay lolo ni Teresa. Kahit na ang mga bagay na ginawa niya ay kasuklam-suklam, ang pagpatay sa kanya sa harap ni Teresa ay medyo over the top. Nag-aalala lang si Justin na magalit siya kay Teresa kung kumilos siya ng padalos-dalos. Nagpalitan ng tingin sina Martian at Mark Ing, iniisip sa kanilang sarili na si Justin ay tunay na tusong tao. Sa kabilang banda, dumistansya ang mga miyembro ng Dawson clan kay Zygmunt nang malaman nilang lumiliko na ang mga mesa. Ang mukha ni Zygmunt ay tumanda ng husto, alam na nabigo ang kanyang plano. Sumandal siya sa kanyang wheelchair at walang kaluluwang tumitig sa kalawakan. Si Martian ay sinenyasan ng kanyang mga ahente na lumipat at agad nilang pinalibutan si Zygmunt. Lolo! Bulong ni Teresa. Nanginginig sa luha ang mga mata niya, pero parang hindi niya natapos ang sasabihin niya. Tumangala si Zygmunt sa kanya. Hindi mo ako kailangang tingnan ng ganito kawang tingin. Ang tagumpay at kabiguan ay hindi maiiwasang mga bagay sa buhay. Matagal na akong nabuhay para malaman na ang kabiguan ko ay nakatadhana para sa inyo na magtagal. Kahit na natalo ako, mananatili pa rin ang Dawson clan. Pagkasabi nito, tumingin si Zygmunt kay Justin na may mapanuksong tingin. Anak, kahit na matalo mo si Brayden, hindi ka pa rin tatagal laban sa taong iyon. Balang araw marirealize mo na walang saysay ang iyong mga pagsisikap. Hindi tumugon si Justin. Wala nang masabi. Kilalang kilala kita. Hindi mo sasaktan ang angkan namin hanggat nandyan si Little Teresa. Tsaka, ako lang ang may pananagutan dito. Handa akong magdusa ang angkan. Nagplano pa ako kung sakaling mamatay si Harris o Teresa sa labanan, sa pamamagitan ng pagpapadala kay Dawson Ju sa Russia. Pero mukhang nasayang lang ang oras ko. Napasigaw si Teresa nang marinig niya iyon. Nagpunta si Dawson Ju sa Russia dahil dito. Alam niyang ipinadala sa Russia ang kanyang nakababatang kapatid para asikasuhin ang kanilang negosyo doon. Pero hindi niya alam ang dahilan. Hindi niya akalain na pinlano ito ni Zygmunt para matiyak na may tagapagmana pa ang kanilang angkan. Matandang Dawson, pinag-isipan mo talaga ito ng mabuti. Sayang lang na mali mong hinuhusgahan ang mga kakayahan ni Justin. Sabi ni Martian. So ano? Kahit papano sinubukan kong labanan ang mga bulok na jerk na iyon mula sa Hongmeng. Nagdadabog ka sa ilalim ng kanilang mga paa na parang mga aso. Ang buong bansa ay kinokontrol ng mga halimaw na napakataas ng tingin sa kanilang sarili. Dumura si Zygmunt. Kumunat ang noo ni Mark Ing. Maaaring. Justin, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin kay Zygmunt? Ang gagawin mo sa kanya ay wala sa akin. Hindi sila pinansin ni Justin at naglakad sa tabi ni Duncan. Yumuko siya at inilagay ang kanyang mga daliri sa palso ni Duncan. Agad na binitawan ni Amelia si Duncan nang makita niya si Justin. Lumayo siya at tinignan sila ng may pag-aalalang tingin. Naka-recover na si Justin kaya agad siyang nagpatawag ng search ng Heaven and Earth Restoration Energy sa katawan ni Duncan. Ang natitirang enerhiya ng antimatter ay nalinas na nagbigay daan sa paghilom ng sugat. Ngumisi si Duncan nang bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Justin, bakit ngayon ka lang nabigla? Akala ko tapos na talaga tayo. Kinagat ni Justin ang kanyang mga labi.
Hindi ako iyon. Hindi ba? Anong ibig mong sabihin? Natarante si Duncan. Alam ni Justin na imposibleng ipaliwanag ang kanyang pinagdaanan. Nasaksihan niya ang lahat gamit ang sarili niyang mga mata ngunit wala siyang kontrol sa kanyang katawan. Nararamdaman niya ang paggalaw ng heaven and earth restoration energy sa paligid niya ngunit para siyang third party sa buong karanasan. Hindi na nagsiyasat pa si Duncan. Sa halip, tumayo siya at hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ni Amelia. Amelia, sigurado ako na wala ka ng dahilan para tanggihan ako, seryosong sabi ni Duncan. Alam kong nahulog ka sa akin. Stop denying it. Hindi inaasahan ni Amelia na imumungkahi niya ito nang wala saan. Pilit siyang kumawala sa pagkakahawak nito. Stop it. Hindi pa tapos ang mga bagay-bagay. Sino ang nagmamalasakit dyan? Walang ibang mas mahalaga kaysa sa iyo. Hinampis ni Duncan ang kanyang dibdib at sumigaw. Nagdilim ang mukha ni Martian at Ivan nang marinig nila iyon. Napakunot noo si Ivan. Ikaw, punk. Tumingin ka sa paligid mo. Hindi ito ang oras o lugar. Sinisikap kong makakuha ng manugang para sa iyo, bakit ko papakialam ang oras o lugar para gawin ito? Inilibot ni Duncan ang kanyang mga mata sa kanyang ama. Hinawakan niya ang mga kamay ni Amelia at tiningnan siya ng taos-pusong tingin. Amelia, ikaw ang una at huling babaeng mamahalin ko. Papakasalan mo ba ako? Namula ang mga pisngi ni Amelia ngunit ang kanyang titig ay puno ng kalungkutan habang nagpupumilit na magbigay ng sagot. Isa lang akong hanggal na babae na nagsinungaling sa sarili para magamit. Ginamit ako bilang kasangkapan at hindi ako kasing ganda o kapaki-pakinabang gaya ng iba. Ikaw ang tagapagmana ng liklan at napakakapangyarihan mo. Sigurado akong maraming babae na mas hihigit sa akin ang magkakagusto sa iyo. Hindi ka dapat mag-aksaya ng oras sa isang tulad ko. Nagmamadali ka na sa mga bagay-bagay. Kapag nakita mo na ang pagkakaiba natin, Lee. Hindi ko matatanggap ang proposal mo, hindi kita kayang saktan. Nalungkot si Teresa at ang iba pa nang marinig ang kanyang mga salita. Si Justin, sa kabilang banda, ay nanunood na may amused expression. Nagwawala na si Duncan. Paulit-ulit mong sinasabi na hindi ka karapat-dapat para sa akin pero bakit mo ako tinatanggihan ulit? Nagmakaawa ako at tinanggihan mo ako, fine. Pero niligtas ko lang ang buhay mo. Bakit hindi mo ako kayang gantihan sa pagiging asawa ko? Ikaw. Paano mo nasabi? Si Amelia ay awkward na tumingin sa paligid. Marami sa mga miyembro ng Dawson Clan ang tumingin sa kanila na may naiinggit na tingin. Amelia, sabihin mo lang oo. Maging akin ka habang buhay, pakiusap ni Duncan. Isinusumpa ko na hindi kita guguluhin sa susunod mong buhay o anumang susunod na buhay. Ipinapangako ko na pauulanan ka ng pagmamahal habang buhay. Kung hindi ka maniniwala sa akin, isinusumpa kong mas huli akong mamatay kaysa sa iyo. Ang mga mata ni Amelia ay napuno ng luha. Pero buntis ako. I don't care. I love you no matter what. I will still love you and the baby kahit hindi sa akin. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Nakakadurog ng puso na makita siyang umabot ng ganito para sa kanya. Siya ay baliw, siya ay talagang baliw. Martian mumbled na may maputlang mukha habang si Ivan ay nanunood na may walang magawa na ekspresyon. Wala na silang ibang masabi para pigilan siya. Ang mga miyembro ng Dawson Clan ay tumingin ng hindi makapaniwala. Hindi nila inaasahan na sasabihin ito ni Duncan para kay Amelia. Kung talagang buntis si Amelia sa anak ni Brayden, nangangahulugan ito na palalakihin ng liklan ang kanyang anak. Sumigaw si Duncan sa galit nang tumahimik si Amelia. Ginawa ko na ang lahat para sa'yo. Paano ako mabubuhay kung tatanggihan mo pa rin ako? Halos 1 taon na kitang nililigawan pero nabigo pa rin ako. Dapat. Mamatay na lang ako. Itinaas ni Duncan ang kanyang palad at akmang sasampalin ang sariling noo. Hindi. Hinailan ni Amelia ang kanyang braso at tumingin sa kanya ng may luhang titig. Sino ang bibili sa akin ng ice cream kung patay ka na broken bar? Napaka-random nito kaya natigilan si Duncan saglit.
Pero mabilis na napalitan ng saya ang ekspresyon ng mukha niya nang naintindihan niya. Haha. Amelia, oo ba iyon? Hinatak siya ni Duncan sa kanyang mga bisig nang walang pag-aalinlangan nang makita niya kung gaano siya napahiya. Niyakap niya ng mahigpit ang mga braso niya, hinding-hindi niya ito bibitawan. 985. Ang mga ulap sa itaas ng Central City ay nagsimulang maglaho, ngunit ang mga bagay ay bahagyang naiiba sa North Pole. Ito ay ganap na walang buhay dahil sa hindi makataong kondisyon ng pamumuhay at temperatura. Well, ito ay halos walang buhay. Sa ilalim ng lupang nababalutan ng nyebe ay isang napakalaking laboratorio na gawa sa metal. Ito ay puno ng mga kagamitan na nagpapakita ng mga komplikadong signal at mga larawan. Sa gitna ng lahat ng iyon, maraming makakapal na glass tube ang nakatayo sa silid. Ang mga solusyon sa nutrisyon ay napuno sa mga transparent na glass tube na ito at sa loob ng mga ito ay biochemically modified na mga katawan ng tao. Sa isa sa mga tubo, tila nagising ang isang lalaking mahaba ang buhok. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Parang may lumipat sa kanyang isipan, agad na napuno ng galit at poot ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamao sa solusyon at ilang sandali pa, inabot niya at pinindot ang isang espesyal na butones sa loob ng tubo. Kapag pinindot ang buton, sinipsip ang nutrient solution mula sa tubo na nagiging sanhi ng pagkatuyo ng panloob na bahagi ng tubo. Makalipas ang kalahating minuto, binuksan ng lalaki ang tubo at lumabas doon. Parang nanghina ang kanyang katawan habang nagpupumiglas papunta sa plataporma. Sa gitna ng platform ay isang maliit na piraso ng itim na kristal. Naglalabas ito ng pilak na liwanag mula dito sa ilalim ng puting takip. Isang baliw na ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha at mahinang bumulong sa sarili. Justin, sa tingin mo talaga kaya mo akong patayin? Lagi akong may backup na plano. Mapapatay kita hanggat ang bato ng Diyos ay nananatili sa akin. Napakunot naman ang noo ni Brayden pagkatapos sabihin iyon. Napadaos-daos siya sa sahig at humihingal. Matagal bago siya makapag-adjust sa bago niyang katawan. Sa sandaling ito, bumukas ang mga metal na pinto na may malakas na langit-ngit at pumasok ang tatlong silhouette ng isang babae na may dalawang lalaking nasa gilid niya. Nakasuot ng pulang damit ang babae, naglalabas ng sexy at seductive vibe. Ang isa sa mga lalaki ay nakasuot ng uniformeng militar at ang isa naman ay nakasuot ng guhit na parang damit ng pasyente. Sa kabila ng napakalamig na temperatura ng North Pole, tila hindi nila alintana ang lamig. Tumangala si Brayden at kumunat ang kanyang noo nang makilala niya ang mga ito, bakit nandito pa rin kayo? Ang tatlong taong ito ay sina Carmela, Lester at Tony. Bahagyang ngumiti si Lester. Wala nang saysay ang pagbabalik. Baka hintayin pa namin ang pagbabalik mo dito. Nakatanggap lang kami ng balita mula sa Central City na pinatay ka ng bastard na iyon. Tiyak na ang isang tulad mo ay magkakaroon ng backup na plano. Tama kami sa lahat. Sumili ang panghahamak sa mga mata ni Brayden. Bakit? Gusto mo bang mamatay na lang ako? Siyempre hindi humajejek si Carmela. Naglakad siya pasulong at tinulungan siyang tumayo, pinaupo siya sa isang upo ang bakal. Matagal na kaming patay kung hindi dahil sa iyo. Umaasa kami sa iyo para patayin ang mga hanggal na iyon sa Central City. Ang daming taunan. Kung hindi dahil sa akin, mabubulok na kayo hanggang libingan. Ngumisi si Brayden. Si Tony ay nahihiyang lumakad at nagtanong, Young Master yan, paano mo binuhay ang iyong sarili? Masasabi mo ba sa akin? Napakaganda ng ginawa mo, at na-curious ako. Tiningnan siya ni Brayden ng mayabang na tingin. Maaaring binago ang iyong katawan sa parehong paraan na sina Lester at Carmela. Ngunit ikaw ay at palaging magiging pulubi. Hey, ikaw ay nakatadhana sa ganitong kapalaran magpakailanman. Napangiwi si Tony at lalo niyang ibinaba ang ulo. Wala akong pakialam na sabihin sa iyo, ngunit maaaring hindi mo ito maintindihan, sabi ni Brayden sa mayabang na tono. No-clone ko ang katawan ko at kinopya ang mga alaala ko sa isang biochip. Sinising ko ito at nagtakda ng password dito. Kung masira ang orihinal kong katawan, maa-activate ang biochip.
Kopyahin ang mga alaala ko sa bagong katawan at iba pa. Hindi magagamit ng mga tinaguriang siyentipiko ng mundong ito ang teknolohiyang ito. Duda ako na magagawa nila ito sa susunod na siglo. Parang mayabang si Brayden. Pagkatapos ng lahat, siya lamang ang maaaring gumamit ng napaka-advanced na teknolohiya. Hindi siya mamamatay hanggat hindi natuklasan ang kanyang base. Ngunit sa kabilang banda, nagalit siya sa katotohanan na ang Dawson clan ay hindi na maaaring maging ATM niya dahil si Sigmund ang naging benefactor niya. Kailangan niyang maghanap ng bagong baboy na kakatayin para sa pera ngayon. Tiningnan siya ni Tony na puno ng paghanga ang mga mata. Hindi ko alam na ganito pala talaga. Young master yan, henyo ka talaga. Ha. Tumawa si Brayden. Ang galing mong mambabola. Gusto ko yan. Umiling si Tony na may tame time na ekspresyon. Hindi, iyon ang aking mga taos-pusong salita. Kukunin ko na. Natuwa si Brayden. Nagpalitan ng mga tingin sina Lester at Carmela at isang kakaibang ngiti ang nabuo sa kanilang mga mukha na para bang may nanunuya sila. Lumitaw ang pagkalito sa mukha ni Tony at muli siyang nagtanong, "Young master yan, masama ba ang pakiramdam mo? Bakit parang may sakit ka?" Yumigting ang panga ni Brayden nang marinig iyon. "Ayos lang ako. Gagaling ako kapag pinaghalo ko ang bato ng Diyos sa bagong katawan na ito. Gagawin ko muli ang kalituhan sa Central City." Sinulyapan ni Tony ang bato ng Diyos at nagtanong sa mahinang boses, "Kaya iyon ang bato ng Diyos? Mukhang hindi masyado, di ba?" Sinulyapan siya ni Brayden. "Maaaring ito ay isang maliit na piraso, ngunit mayroon akong sariling paraan upang palawakin ang mga kapangyarihan nito. Ang enerhiya ng antimatter ay maaaring mapalawak sa pamamagitan ng self-engravings." Tumanggaw si Tony na may pagkagulat na ekspresyon. "Young master yan, dalhan kita ng damit." Napatingin si Brayden sa kanyang hubad na katawan at kahit hindi niya ito pinansin ay tumanggaw pa rin siya. Humajejek si Carmela matapos tumakbo si Tony. "Brayden, mukhang humahanga sa iyo ang munting Pylay. Siya ay tiyak na kakainin ng buhay ng isang asong tulad mo." Napamura si Brayden. Napabuntong hininga si Carmela at iniunat ang kaliwang braso sa leeg ni Brayden at ang kabilang kamay naman ay bumaba sa dibdib nito. Nagsimulang mag-react si Brayden sa kanyang haplos ng katutubo. Napaungol siya nang dumulas ang kamay nito sa tiyan niya at umabot sa baras niya. Si Lester ay nanuno ng may kalmadong ekspresyon. Huminga si Carmela sa kanyang mga tainga at ngumiti ng may pag-ibig. "Paano ito, bitch pa ba ako?" Ungol ni Brayden. Hindi pa siya nakakakuha ng sapat na lakas sa kanyang mga binti, ngunit hinawakan pa rin niya ang leeg nito at hinaila siya pababa sa kanyang kondangan. Hindi napigilan ni Carmela at inilagay ang sarili sa pagitan ng kanyang mga hita. Tinitigan siya nito bago ibinuko ang kanyang bibig para lumunin ang katawan nito. Napaungol si Brayden sa sarap. Ibinalik niya ang kanyang ulo, nasiyahan sa kanyang serbisyo. Sa oras na ito, pumasok si Tony sa silid habang may hawak na puting robe. Nagsikip sandali ang kanyang mga mag-aaral nang makita niya ang ginagawa ni Carmela ngunit mabilis niyang naalala ang kanyang sarili. Maingat siyang umakyat sa hagdan at naglakad sa likod ni Brayden. "Young master yan, hayaan mo akong bihisan ka." Si Brayden ay nalubog sa kahalumigmigan at lambot ng kanyang bibig. Casual siyang tumango at ibinuko ang mga braso. Biglang kuminang ang mga mata ni Carmela habang binibigyan siya ng blowjob. At makalipas ang isang segundo, kinagat niya ang baras niya. Pakiramdam ni Brayden ay parang pinunit ng halimaw ang kanyang dibdib sa sandaling umabot sa kanyang utak ang sakit. Ngunit bago pa niya maitulak si Carmela palayo, naglabas na si Tony ng punyal mula sa puting robe at hiniwa sa kanyang lalamunan. Hindi man lang nakapag-react si Brayden sa pag-atake. Nahiwalay ang ulo niya sa katawan niya. Tumayo si Carmela na puno ng dugo ang mukha at kumagit pa rin siya sa sirang baras. Iniluwa niya ang maruming bagay mula sa kanyang bibig at bumagsak ito sa leeg ni Brayden na umaagos pa rin ang dugo. Humajejek siya ng masama at pinalakpak ni Lester ang kanyang mga kamay. "Ang ganda, napaka-perpekto nito kaya hindi mo kailangan ng tulong ko."
Wala nang bakas ng pambobola sa mukha ni Tony. Sa halip, naging malupit at walang awa. Inihagis niya ang punyal at tinapakan ang ulo ni Brayden, ginawa itong isang tumpok ng karne. Dumbass, how dare you act so arrogant in front of US kapag hindi ka pa nakaka-recover? Ngumuso si Tony. Lahat ng pag-aari mo ngayon ay pag-aari ko. 986. Gaano man kaingat si Brayden, hindi niya akalain na ang kanyang huling hininga ay magiging tama pagkatapos muling magkatawang tao sa kanyang eksperimental na katawan. Ganoon din si Justin, hindi niya akalain na ang lalaking matagal na niyang tinutunton at natalo gamit ang sarili niyang katawan, ay hindi pala talaga patay. Dinuraan ni Tony ang mga labi ni Brayden, na parang sinasabi sa mundo na ang nangungunang siyentipiko sa Zeneca ay tunay na patay. Nagningning ang mga mata ni Lester. Sigurado ka bang kaya mong pamahalaan ang kanyang teknolohiya? Sinulyapan siya ni Tony at itinuro ang sarili niyang ulo, nakalimutan mo na ba ang sinabi niya? Ang dati niyang pinagsasabay ang mga alaala niya. Munting Piley, ang tinutukoy mo ba ay ang biochip? Ngumiti si Carmela ng may pag-ibig. Tama iyan. Ngumisi si Tony. Kailangan lang nating tanggalin ang biochip sa utak niya at kunin ang kailangan natin. Pagkatapos nito, dali nang makuha ang kapangyarihan niya. Hanggat hindi natin haharapin si Justin na parang tulala, sigurado akong matatalo natin siya mula sa dilim. Nagtaas ng kilay si Lester. Kung gayon ay aasahan ko ito. Ako na ang bahala sa mga gamit. Pumadjejek si Carmela. Natanggal ka na sa Gibson clan. Nagkataon bang nagtago ka ng pera bago ka umalis? Ngumisi si Lester. Ang isang kamelyo ay palaging mas malaki kaysa sa isang kabayo. At saka, hindi pa ako natatalo. Sina Tony at Carmela ay nagpalitan ng tingin at alam ng ngumiti. Bumalik sa Central City, ang kapalaran ng angkan ng Dawson ay napagdesisyonan na. Wala nang paraan si Zygmunt ngunit dahil sa kanyang pagmamataas, hindi niya matanggap na mabuhay sa buong buhay niya sa kulungan. Nang maglabas siya ng baril sa kanyang bulsa at binaril ang sarili, hindi siya pinigilan ni Justin kahit na kaya niya. Walang sino man ang nag-alinlangan sa katotohanan na ang matanda ay gumawa ng isang pangwakas na tamang pagpili. Hindi mababasa na matay siya sa kanyang huling bit ng dignidad bilang pinuno ng angkan. Bagamat sila ay malupit na tinatreto, hindi mapigilan ni Teresa at Amelia na magdalamhati sa pagkawala ng kanilang lolo. Ang balita ng kasal sa pagitan ni Duncan at Amelia ay tila mapatla kumpara sa pagkamatay ni Zygmunt. Ngayong nawala ng pinuno ang angkan ng Dawson, ang tanging may kakayahang tagapagmana ay sina Teresa at Harris. Bagamat sila ay nakikipagkompetensya sa isa't isa, ang kakaiba ay pinili nilang magtrabaho ng mapayapa. Si Harris ay namamahala pa rin sa kanilang mga negosyo ng pamilya sa Hilaga at si Teresa ang namamahala sa Timog. Sa teknikal, dahil si Zygmunt ay halos gumawa ng pagtataksil, ang Dawson clan ay dapat na tinanggal mula sa apat na pangunahing angkan at ang kanilang mga ari-arian ay dapat na kinumpiska. Ngunit kahit papaano, naging palaisipan sa matataas na lipunan na ang angkan ng Dawson ay hindi naapektuhan maliban sa pagkamatay ng kanilang pinuno ng angkan. Maging ang angkan ng Lee, Nigel at Gibson ay hindi sinamantala ang pagkakataon na samantalahin sila. Tanging ang mga mas malapit sa katotohanan ang nakaunawa sa dahilan sa likod ng kinalabasan na ito. Maaaring nawala ng pinuno ang angkan ng Dawson, ngunit mayroon pa rin silang Teresa. Hindi man siya masyadong maautoridad, siniguro ng kanyang kataypa na walang kumikilos laban sa kanila. Kahit gaano pa sila gustong ibagsak ni Martian, kailangan niyang alalahanin si Justin. Bukod pa riyan, maraming misteryo ang natitira upang mabuksan. Una, ang angkan ng Dawson ay talagang may sama ng loob kay Hongmeng at may higit pa sa pagkamatay ng ama ni Teresa, si Kennedy. Pangalawa, natuklasan nila ang isang layer ng misteryosong belo na nasa Hongmeng. Walang nakakaalam kung ano ang gagawin ni Hongmeng ngayong napatay na ni Brayden ang kanilang mensahero. Para kay Martian at sa iba pa, mas alam nila kaysa makialam sa mga salungatan sa hinaharap. Hindi sila mangangahas na saktan si Justin lalo na kapag kailangan nila ng tulong ni Justin sa hinaharap.
Ang pinaka-awkward na bahagi sa lahat ay ang Red Flame Iron Brigade na nasa ilalim ng command ni Mark Ing. First time niyang makilala ang founder, si Hongming at ang kanilang messenger, pero namatay siya sa kamay ni Bredan. Labis siyang nag-aalala na tanungin siya ni Hongming kahit na hindi niya kasalanan. Sa makatuwid, si Mark Ing ay maaari lamang umasa kay Justin, umaasa na tutulungan niya ito sa pagsasaalang-alang sa katotohanan na ibinigay niya sa kanya ang dalawa sa kanyang mga anak na babae. Noong hapong iyon, ang balita ng pagpanaw ni Zygmunt ay inihayag sa ilalim ng pagkukunwari ng sakit. Kinakalkula ni Justin ang oras at napagtanto na makakarating lamang si Marian sa Stonegate sa gabi, kaya sinamahan niya si Teresa sa libing. Hindi maganda ang ginagawa ni Teresa. Siya ay malapit sa kanyang lolo at ang katotohanan na ginamit siya nito ay isang malaking pagkabigla. Nawawala na sana siya kung hindi dahil sa mga nakaraang karanasan niya. Halos lahat ay dumalo sa libing maliban sa mga miyembro ng angkan na nangangalaga sa mga negosyo ng pamilya sa buong mundo. Hindi rin pinatawag si Didi dahil ayaw ni Teresa na makita siya ng kanyang anak sa ganitong estado. Bumalik lamang si Teresa sa kanyang sariling mansyon ng hiting gabi pagkatapos magpaalam sa mga bisitang dumating upang magbigay galang. Biglang nagbago ang mga bagay, at parang surreal para sa kanya. Mula bukas, ang Dawson clan ay magiging tycoon na lang na umaasa sa Gibson clan sa halip na maging isa sa 4 na major clans. Nang pumasok si Teresa sa mansyon, nakita niya si Justin na tumatawag sa sala. Lamambot ang kanyang tingin nang maalala niya kung paano niya ginawa ang lahat para iligtas sila. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na siyang patay. Kumunat ang noo ni Justin, narinig niya mula kay Ron na lumapag ang eroplan sa Stonegate. Ngunit nang tawagan niya ang cellphone ni Marian, hindi ito nagre-ring. Tumawag siya sa bahay at sinabi sa kanya ni Yuna na umuwi kasama si Marian na umalis si Marian nang hindi sinasabi sa kanya kung saan siya pumunta. Tinawagan ni Justin ang kanyang opisina at ang kanyang cellphone ngunit walang epekto. Tatawagan na sana niya si Moren para magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Marian nang makita niya si Teresa. Nadurog ang puso niya nang makita siyang nakangiti sa kanya na may maputlang mukha. Bumantong hininga siya at ibinaba ang kanyang cellphone. Nawala na ba silang lahat? Tumango si Teresa. Naglakad siya sa likod ni Justin at ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg nito, huminga ng malalim. Sinabi nila na narito sila upang magpaalam ngunit sigurado ako na sila ay lihim na masaya. Mukhang aayusin mo ni Harris ang iyong trabaho. Kukunin ito ng mga tao bilang isang pagkakataon para maunahan ka. Kaya nilang gawin ang lahat ng gusto nila. Ang mga unang umatake ay magpapakita ng kanilang kahinaan, hindi ako natatakot sa kanila pa rin. Hinaplos ni Justin ang kanyang makinis na pisngi at tumayo para yakapin siya ng mahigpit. Gusto mo bang samahan pa kita ng ilang araw? Dapat galit sa iyo ang iyong nobya dahil sa biglaang pagbabalik. Dapat kang bumalik bukas ng umaga. Narinig din ni Teresa ang tungkol sa pagbabalik ni Marian. Napabuntong hininga si Justin. Hindi ganoon kadali iyon, kung tutusin, parang hindi niya ito bibigyan ng pagkakataong magpaliwanag sa sarili. Nagiging considerate ka pa rin sa mga oras na ganito. Ikaw talaga ang perpektong mistress. Pang-aasar ni Justin. Inilibot ni Teresa ang kanyang mga mata. Hindi lang ako isang mistress. Ay iba tingin sa akin bilang isang hindi tapat na babae. Ang lakas ng loob nilang pag-isipan ng masama si Little Teresa. Papatayin ko sila ngayon. Matigas na sabi ni Justin. Tumawa si Teresa, sa wakas ay ngumiti na naman. Mahina niyang sinabi, ang sarap sa pakiramdam na may taong maaasahan. Salamat sa pagbabalik. Tinapik-tapik ni Justin ang kanyang likod gamit ang isang kamay, at hinahaplos niya ang kanyang puwitan gamit ang kanyang kabilang kamay. Sarap na sarap siya sa matambok na sensasyon. Maaaring ako ay isang pervert, ngunit mayroon pa rin akong konsensya. Napangiti si Justin. Namula si Teresa nang mapagtantong hinihimas niya ang kanyang puwitan. Tumangala siya nang may masamang tingin at hinalikan ang mga labi nito. Gusto kita. Magdududa si Justin sa kanyang mga tainga kung hindi sila masyadong malapit sa isa't isa. Nagulat siya noong una at huminga siya ng malalim pagkatapos. Kailan ka pa naging prangka?
May kondisyon ako. Ano ito? Gusto kong bumalik sa Stonegate na masaya pagkatapos nito. Ngumiti si Teresa na may mapagmahal na tingin. Hindi sumagot si Justin ng mga salita. Sa halip, pinunit niya ang kanyang kamisete sa dalawa. Napabuntong hininga si Teresa nang mahulog ang mga butones sa sahig. Namumula ang mga pisngi, sinabi niya sa kanya, ikaw. Hindi gaanong magaspang. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, itinulak ni Justin ang kanyang mga labi sa labi niya. Pinagsaluhan nila ang isang matinding French kiss kay Justin na agresibong sumipsip sa kanyang dila. Pinunit ni Justin ang kanyang bra at pantalon, naiwan siya sa kanyang purple lace na panty. Binuhat siya nito at idiniin sa coffee table. Humihingal siya, pinalasap siya ng mainit na hininga, paano ka makakabalik sa Stonegate na masaya kung hindi ako magaspang ngayon? Hindi na makapag-isip ng maayos si Teresa. Naramdaman niyang may tumatagos sa kanya at wala na siyang ibang maisip kundi ang umuungol ng likas dahil sa sarap. 987. Bumuti na ang pakiramdam ni Teresa nang bumalik siya sa Stonegate kasama si Justin kinabukasan. Bago sila umalis, inimbitahan ni Duncan si Justin na dumalo sa kanyang kasal sa Central City. Si Duncan ay sobrang determinado sa pagpapakasal kay Amelia, maging ang kanyang sariling ama at lolo ay hindi nagawang tumugon sa bagay na ito. Naisip ni Justin na kakaiba na hindi nila hiniling kay Amelia na magpalaglag, isinasaalang-alang ang katotohanan na siya ay buntis sa anak ni Braden. Payag silang magkaroon ng tagalabas bilang tagapagmana kahit sila ay may mataas na katayuan. Hindi pa rin makontak ni Justin si Marian sa pamamagitan ng telepono kaya naitanong na lang niya kay Moren kung saan siya nagpunta. Buong gabi pala ay nasa opisina siya. Alam ni Justin na sinasadya niya ito. Wala siyang magawa tungkol dito. Nasa bingit ng kamatayan si Duncan. Hindi tama na hayaang mamatay ang isang lalaki para lang aliwin siya. Okay lang kung hindi niya maintindihan ang dahilan ko. Pero hindi niya ako masisisi nang hindi niya ako naririnig. Sa buong paglalakbay pabalik sa Stonegate, masasabi ni Teresa na naabala siya. May gusto siyang sabihin ngunit napagpasyahan niyang hindi ito ang lugar para gawin iyon. Sumakay sila sa parehong sasakyan pabalik sa mga villa ng Paradise at naghiwalay doon. Bumalik si Teresa upang tingnan si Didi at umuwi si Justin pagkatapos siyang yakapin. Si Rebecca at Yuna ay bumalik din sa Stonegate. Bumalik si Rebecca upang manatili kay Justin mula nang sabihin sa kanya ni Gavin na siya ay nagiging hadlang. Hapon na nang makabalik siya. Sina Rebecca at Yuna ay naglilinis ng mga pinggan sa kusina habang si Sheila ay nagbabasa ng kanyang material sa universidad. Ibinaba niya ang kanyang libro at nagreklamo nang makita si Justin. Kuya Gibson, bakit ang aga mo bumalik? Buong gabing wala si Sister Marian sa bahay. Parang sumasalungat si Justin. Hindi ko siya hiniling na gawin iyon. Nahihirapan din akong ayusin ito. Seryoso, bagay talaga kayo. Nag-aaway pagkatapos ng kasal. Nag-face-face si Sheila. Sumakit ang ulo ni Justin nang siya ay siniraan niya. Naglakad siya paharap at kinurot ang pisngi niya. Bata, ano ang alam mo? Hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa emergency. Nagpout si Sheila. Tinawag mo na naman akong batang babae. Si Justin ay walang oras para mag-abala tungkol sa kanyang init ng ulo. Mabilis siyang tumakbo palapit kay Rebecca nang lumabas ito ng kusina. Nay, sinabi ba ni Marian kung kailan siya uuwi? Si Rebecca at Yuna ay mukhang nag-aalala at nababalisa. Dapat kang pumunta sa opisina. Hindi sinasagot ang mga tawag namin, kaya siguradong masama ang loob niya. Lalala lang ang mga pangyayari kapag hindi ka agad kumilos. Tutal, gabi ng kasal niya. Pinayuhan siya ni Rebecca. Inilabas ni Yuna ang lunchbox na inihanda niya. Sir, I made some of her favorite food. She likes to work non-stop when she's in bad mood. Dadalhin ko sana siya, pero magagawa mo na ngayong bumalik ka na. Take your time when explaining things to her. Walang masabi si Justin. Parang lagi na lang siyang nag-aayos ng mga bagay-bagay mula pa noong ikasal sila. Pinapagod nito maging ang kanyang matatag na katawan. Wala siyang magawa tungkol dito. At the end of the day, siya ang piniling pakasalan siya.
Well, at least masaya sila most of the time. Makalipas ang kalahating oras, nagmaneho si Justin patungo sa punong tanggapan ng Yellow International. Sumakay siya ng elevator at umakyat sa opisina ng presidente. Lumabas si Hannah sa opisina nang makalabas si Justin sa elevator. Nakasuot siya ng work attire na nakataas ang buhok, naglalakad habang may bitbit na bangkos ng file sa kanyang mga braso. Parang lalo siyang nagiging kaakit-akit habang lumilipas ang mga araw. Nagulat si Hannah nang makita siya, ngunit agad na nanigas ang kanyang mukha. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, bakit ang aga mong bumalik? Sa tingin ko ay nagpalipas ng gabi si Pangulong Lysander dito, wala siya sa magandang mood. Hindi ko mapigilan, bumalik ako sa lalong madaling panahon. Mapait na ngumiti si Justin at kinagat ang kanyang mga labi patungo sa opisina. Nasa loob ba siya? Kinagat ni Hannah ang kanyang mga labi at nag-alinlangan bago sumagot sa kanya, nasa loob siya ngunit may bisita siya. Isang bisita. Naguguluhan si Justin. Isang panauhin ang narito upang makita siya noong kababalik niya mula sa Mediterranean Sea. Hindi sana personal na makikilala ni Marian ang bisita kung ito ang kasosyo niya sa negosyo. Hindi siya yung tipong nakikihalubilo. Kumunat ang noo ni Justin nang makita niya ang pag-aalala sa mukha ni Hannah. Sino te? May kakilala ba ako? Napabuntong hininga si Hannah. I'm not sure if you know him but I don't think you'll be happy to see him. I think it's one of her old acquaintances, Mr. Lee. He's been inside for an hour. Nagdilim ang mukha ni Justin nang may maalala siya. Tumanggo siya at nagpasalamat. Sige, salamat. Maaari ka nang magpatuloy sa iyong trabaho. May gustong sabihin si Hannah, ngunit sa halip ay bumantong hininga siya at bumalik sa kanyang kinatatayuan nang makita niya kung gaano siya kagalit. Huminga ng malalim si Justin habang nakatayo sa koridor. Tumalim ang kanyang tingin at tinungo ang pinto bago ito kumatok. Makalipas ang ilang segundo, narinig ang boses ni Marian. Pumasok ka. Binuksan ni Justin ang pinto at naglakad-lakad sa silid. Si Marian ay hindi nakaupo sa kanyang karaniwang pwesto sa likod ng mesa, sa halip ay nakaupo siya sa sofa. Siya ay tila medyo mapatla, mas malamig kaysa karaniwan din. Magkahalong emosyon ang bumalatay sa mga mata niya nang makita siya. Bahagyang ipinikit ni Justin ang kanyang mga mata nang makita niya ang lalaking nakaupo sa kaliwa niya. Si Hansen iyon. Napakatalim ng tingin niya sa itim na suit na kanyang pinalamutian. Nang makita niyang pumasok si Justin, tumayo siya sa kanyang upuan at ngumiti. Bahagya siyang yumuko at magalang na binati. Mr. Gibson, ikinagagalak kitang makilala muli. Hindi sumagot si Justin. Sa halip, naglakad siya papunta sa kanila at inilagay ang lunchbox sa mesa. Inihanda ito ni Yuna para sa iyo. Nag-alala siya na hindi ka pa kumakain, kaya dinala ko ito sa iyo. Sinabi ni Justin kay Marian na may banayad ng ngiti, hindi pinapansin si Hansen. Si Hansen Lee ay nakaramdam ng bahagyang awkward sa kanyang malamig na pakikitungo ngunit nanatiling tahimik. Tumingin si Marian sa lunchbox at diretsong sumagot, hindi na kailangan. Kumain na ako. Umiling si Hansen, oo, huwag kang mag-alala Mr. Gibson. Hinikayat ko siyang kumain ng tanghalian sa restaurant ng kumpanya nang malaman kung wala siyang kinakain. Matalim ang tingin ni Justin, kayong dalawa. Nag-lunch. Naramdaman ni Marian ang pinagbabatayan ng galit. Itinaas niya ang baba niya at tinignan siya sa mata. Tama. 4 hanggang 5 taon ko na siyang kilala. Ano bang masama kung sabay tayong mag-lunch? Malamig na tiningnan ni Justin si Hansen at nagdulot ito ng panginginig sa kanyang gulugod. Bakit ka pumunta dito? Tanong ni Justin. Sumagot si Hansen na may matigas na ngiti, Mr. Gibson, mangyaring huwag magkamali. Alam mo na ang aming pamilya ang pangunahing shareholder ng BMW at kami ang namamahala sa lugar ng Asia at Pasipiko. Nagpaplano kaming magtayo ng BMW Museum sa Stonegate at umaasa kaming makipagtulungan kay Marian. Pumunta ako dito para pag-usapan ang mga detalye sa kanya. Hanapin ang kani-kanilang mga departamento para sa mga isyu na may kinalaman sa trabaho. Gayon din, sa susunod na makita mo ang aking asawa, tawagan siya bilang Mrs. Gibson o Presidente Lysander.
Namutla si Hansen. Nararamdaman niya ang malakas na hangarin sa pagpatay mula sa kanyang mga tingin. Justin. Kumunat ang noo ni Marian. Tumayo siya at tinanong siya, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang utusan siya ng ganyan? Bakit ka nakikialam sa trabaho ko? Nagiging mabait na ako sa kanya sa pamamagitan ng pagpigil sa aking sarili na patayin siya. Umungol si Justin at galit na itinuro si Hansen. Napailing si Hansen ng kanyang dagandong at nahulog siya sa sofa. Hindi makapaniwalang tumingin si Marian kay Justin, napahawak sa kanyang dibdib sa gulat. Umuumbok ang mga ugat sa mukha niya. Bumalik ka lang sa Stonegate nang hindi sinasadya. Mabilis siyang pumunta para kumain ng tanghalian kasama ka, sinasabing narito siya para sa diskusyon sa trabaho. Sinong nasa tamang pag-iisip ang maniniwala na nagkataon lang ang lahat? 988. Namutla ang mukha ni Marian habang nagtanong siya na may nanginginig na boses, ikaw. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Napangiti si Justin. Sumulyap siya sa kanya at inilipat ang tingin kay Hansen. Kung hindi nagkataon, ibig sabihin may relasyon kayong dalawa, hindi ba? Walang dugo ang mukha ni Hansen. Mabilis siyang tumayo upang ipaliwanag ang kanyang sarili, Mr. Gibson, sa palagay ko ay hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Nabalitaan ko lang na si Presidente Lysander ay nakabalik na sa bayan kaya sinamantala ko ang pagkakataong pumunta para pag-usapan ang aking mga plano sa hinaharap. Sa tingin mo maniniwala ako dyan? Binalik ni Justin ang isang tanong sa kanya. Nauutal na sabi ni Hansen, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Ang mga mata ni Marian ay kuminang sa mga luha na para bang iiyak na siya anumang segundo. Pinaghihinalaan mo ako. Hindi nagpigil si Justin. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata at narinig ko ito ng sarili kong mga tenga. Halos hindi ko yun matatawag na hinala. Sabay lang tayong nag-lunch. Kalahati pa lang ang usapan natin. Iyon lang ba ang kailangan mo para ipakita ang pangit mong makikitid na bahagi? Nagalit si Marian. Tinatawag mo ba akong makitid at pangit? Bahagyang tumango si Justin sa kanyang ulo. Mukhang tama ako. Talagang uupo ka dyan at tatawaging pangit ang asawa mo sa harap ng lalaking ito. Hindi bababa sa hindi niya banta ang mga tao nang hindi nauunawaan ang buong sitwasyon. Tinitigan siya ni Marian ng walang takot na tingin. Hinawakan ni Justin ang kanyang kamao nang napakahigpit na ang kanyang mga ugat ay umuumbok, nagbabantang sisubog na parang bomba anumang oras sa lalong madaling panahon. Nanlamig ang dugo ni Hansen. Tinalikuran na niya ang lahat na iniisip tungkol sa paghabol kay Marian nang malaman niyang kasal ito sa inapo ng angkan ng Gibson. Gusto lang niyang ayusin ang relasyon nila ni Justin sa pamamagitan ni Marian. Nais niyang direktang makilala si Marian para sa talakayan sa trabaho dahil gusto niyang makakuha ng ilang benepisyo mula sa angkan ng Gibson. Sa makatuwid, inaasahan niyang samantalahin ang pagkakataon kapag wala si Justin. Ngunit hindi niya inaasahan na babalik si Justin ng biglaan. Ang masama pa sa lahat, parang nagkakaroon sila ng alitan na siyang napagitnaan. Mas malas pa kaya siya. Napangiti si Hansen at sinubukang tumakas sa eksena nang makita niyang malapit ng mag-apoy si Justin. Mr. Gibson, President Gibson, aalis na ako. Mangyaring huminahon. Wala na siyang magagawa kung mananatili siya. Pinakamabuting umalis siya. Lumingon si Justin at tinitigan siya ng mata. Ang kanyang titig ay napakatindi kaya't natigilan si Hansen, hindi sigurado kung dapat ba siyang umalis o hindi. Naikuyom ni Marian ang kanyang panga. Senior Lee, maaari kang umalis. Wala siyang gagawin. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Hansen matapos marinig iyon. Nanginginig ang kanyang katawan sa paglabas ng opisina, maingat na isinara ang pinto sa likuran niya. Makalipas ang ilang segundo, narinig nila ang tunog ng isang taong tumatakbo na halatang nagsasabi na tumakbo si Hansen. Saglit na tinitigan ni Marian si Justin bago bumalik sa kanyang mesa. Wala na siya. Nagdilim tingin ni Justin. Sa tingin mo talaga wala akong gagawin.
Natigilan si Marian sa kanyang mga hakbang at nilingon siya ng may malamig na tingin. Ano ang gusto mong gawin? Isang hindi maipaliwanag na ngiti ang nabuo sa kanyang mga labi at naglakad siya palapit sa kanya. Mula nang magkakilala tayo, lagi na akong nakikinig sa'yo. Hinayaan kitang gawin lahat ng gusto mo at binigay ko lahat ng gusto mo. I tried my best to please you. I admit that I've done lot of things to upset you in the past. I understand that is why I never forced you to do anything for me. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Hindi ko pinag-isipan ang mga bagay-bagay noong kasal at inaamin ko na kasalanan ko ang pag-alis ko noong gabing iyon. Pero hindi ko pinagsisisihan ang desisyon ko. Hindi ako nagsisisi na iligtas ang buhay ng dalawang tao. Kahit anong galit mo, subukan mo man lang intindihin kung saan ako nanggaling. Alam kong masyado kang proud para sumuko, okay lang. Gusto mong bumalik sa Stonegate dahil maaga akong nakabalik. Para bigyan ka ng paliwanag. Nagsimulang bumukas ang galit sa kanyang mga mata. Iyon lang ba ang gusto mong sabihin? Na dapat akong magpasalamat sa iyong pagtitiis sa akin at pagpayag na gawin ko ang gusto ko. Hindi, dapat kong gawin ang mga bagay na iyon anuman. Nagpatuloy si Justin na may matigas na ekspresyon, nagtataka lang ako kung ano ang nasa loob ng iyong puso. Masyado na bang matagal na nawala ang iyong pakiramdam ng empatiya? Napagtanto ni Maria na tila siya ay masyadong kalmado kaya naging kakaiba ang mga bagay. Anong ibig mong sabihin dyan? Hindi ko maintindihan. Umiling si Justin. Sa tingin mo ba kaya kung tiisin ang lahat ng ugali mo? O kaya kung isuko ang lahat para sa iyo? Kaya kung tiisin ang pag-aalboroto mo, tiisin mo akong ikulong ako sa labas ng kwarto sa gabi ng kasal natin, tiisin ang katotohanan na bumalik ka sa Stonegate nang hindi mo na nakikinig sa akin, o ang katotohanan na mayroon kang abdo na harangan ako nang hindi man lang ako pinakinggan. Tumalim ang tingin ni Justin. Pero, I can't tolerate the fact that you met with some other guy behind my back. Lalo na ang isang tulad niya. Sa tingin mo ba ay napakalaki ng puso ko na hahayaan kitang lokohin? O sa tingin mo ba ay lagi akong mababa sa iyo at makakasama mo ulit ang dati mong manliligaw dahil lang may manliligaw din ako sa labas? Tama na. Namula ang mga mata ni Marian. Namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata habang nanginginig sa galit. Ikaw. Hindi mo ako pwedeng pagsalitaan ng ganyan. Haha. Bakit hindi ko kaya? Tumawa si Justin. Marian, ang tingin mo ba sa iyong sarili ay isang Diyosa o Buddha? May sasabihin ako sa iyo, ikaw ang aking mahalagang hiyas. Ngunit kung i-provoke mo ako, maaari kitang habarin sa mga lansangan. Huwag mong gamitin ang pagmamahal ko bilang sandata para kontrolin ako. Wala kang kwenta kung wala ako. Ikaw. Hindi na nakaiis si Marian. She felt so wrong. Ang galit sa kanya ay nagtaas siya ng kamay, gusto siyang sampelan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya papayagan ni Justin. Hinawakan niya ang palso nito at ninisyan. Gusto mo akong suntukin? Hindi mo man lang ako mapuntahan kahit isang daliri kung susubukan kong pigilan. Ikaw. Bastos ka, galit ako sayo. Nanlumo si Marian sa huli, humihikbi na parang walang magawang bata. Ang mga luha ng kawalan ng pag-asa ay walang katapusang tumulo sa kanyang mga pisngi, ngunit hindi na ito pumukaw sa emosyon ni Justin. Sa halip, mukhang mas excited siya kaysa dati. I finally understand. I cared for you too much that I was blinded and you took it for granted. Itinulak siya ni Justin sa desk. Napahiga siya sa mesa. Sa pagkakalapit ng kanyang katawan sa desk, naramdaman niya ang mabigat na hininga ni Justin sa kanyang mukha. Nagkatinginan sila na may millimeters ang pagitan nila ngunit hindi maaaring magkaiba ang kanilang mga ekspresyon. Siya ay nagpapanik habang si Justin ay nakangiti ng masama. Marian, hindi ako susuko sa mga taong nahulog sa akin. Deserve nila ang protection ko sa lahat ng paraan tulad mo. Roslyn man o Thalia, handa silang ibigay ang buhay nila para sa akin. Akin.
Handang magdusa sina Karina at Karen para sa akin, handang isuko ni Joyce ang kanyang ama para sa akin habang si Melinda ay handang isakripisyo ang lahat ng mayroon siya para sa akin. Sa tingin mo ba iba sila at walang may gusto sa kanila dahil hindi sila kaakit-akit gaya mo? O sa tingin mo ako lang ang pagpipilian nila? Karapat-dapat sila na murahin mo dahil lang sa hindi sila makapagmamalaki sa tabi ko. O tama, nakalimutan kong sabihin ito sa iyo. Kagabi lang, ang lolo ni Teresa, si Zygmunt ay gumawa ng pagtataksil ngunit si Teresa ay mas pipiliin kong tulungan siyang mamatay bilang isang apo. Lalaki, hindi isang mahina na kailangang magpaliwanag sa iyo dahil lang sa nagtantrum ka. Tumaas ng isang oktabo ang kanyang boses habang patuloy ang kanyang rant. Sobrang dami na nilang nagawa para sa akin. What makes you think you deserve the title as my wife more than them? I even asked Ron to prepare the Roslyn shower especially for you. Siguro tama ka, isa lang akong bastard, ang pinakamasama sa kanilang lahat. Ang mukha ni Marian ay mapatlang ngunit siya ay matigas ang ulo na kumagat sa kanyang mapupulang labi. Kung sa tingin mo ay mas magaling sila sa akin, huwag kang umasa sa akin. Hanapin mo ang iyong aliw sa iyong mga manliligaw at itigil ang pag-aaksaya ng iyong oras sa akin. Malamig na tugon ni Marian ngunit siya lamang ang nakakaramdam ng nagdadalamhating sakit sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na may sasabihin ito sa kanya ng ganito kalupit. Anong pinagsasabi mo? Hindi pa ako tapos. Ibinaba ni Justin ang kanyang ulo at naglagay ng halik sa kanyang tainga. Kinilig siya at agad na napuno ng dugo ang tenga niya. Isang hindi makapaniwalang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Sinubukan ba niyang? 89. Ang mga mata ni Justin ay kumikinang sa panabik. Sa kabilang banda, si Marian ay halos hindi napigilan ang kanyang emosyon. Halos 2 taon ko nang pinipigilan ang sarili ko. Ngayon na sa wakas ay maayos na naming napangasiwaan ang aming kasal, sa palagay ko ay oras na para tapusin namin ito. Justin. Ano? Ngumisi si Justin. Well, kasal na tayo ngayon, di ba? Hindi ka ganyan, hindi ka. Pakiusap ni Marian. Maghintay. Walang kabuluhan ang kanyang pagmamakaawa nang maramdaman niyang may matigas na bagay na dumaosde sa pagitan ng kanyang mga hita. Nararamdaman pa niya ang matinding init na nagmumula rito kahit nakaharang ang kanilang mga damit. Ang raging hormones ay natakot sa kanya, nagpahiya sa kanya. Walang pakialam si Justin. Sinimulan niyang halikan ang kanyang noo, pisngi, at batok. Paminsan-minsan, dinadaanan niya ang labi niya sa labi niya. Napabuntong hininga siya at nauutol ang panunokso nito. Jay! Napakabango mo. Ang mabangong amoy nito ang gumising sa natutulog na hayop sa loob niya at hindi na ito babalik sa antok. Ikinulong siya nito sa pagitan ng kanyang mga braso at sinimulang aipatong ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang. Umakyat ang isang kamay nito sa kanyang dibdib samantalang ang isa naman ay dumausdas pababa sa kanyang puwitan. Ang kanyang coat ay may malalim na neckline na naging madali para sa kanya na i-slide ang kanyang mga kamay sa ilalim nito. Hinubad niya ang butones ng t-shirt niya at sinimulang kagatin ang dibdib niya. Napakakinis nito na parang isang plush cushion na may pinakamataas na kalidad. Ramdam niya ang panginginig ng katawan nito nang dumampi ang mga daliri nito sa utong nito. Si Marian ay sobrang sensitibo. Napaungol siya sa haplos nito at mababaliw sana ang sinumang lalaki. Tumindi ang pagnanasa sa mga mata ni Justin. Para siyang isang halimaw, handang lumunin siya ng buo. Ramdam ni Marian ang sexual stimulation mula sa kanyang haplos at dahan-dahan ngunit tiyak tumigil siya sa pagpigil sa kanyang mga pag-usad. Tumulo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata habang napadpad siya sa mundo ng kasiyahan. Sa sobrang kahihiyan niya, naramdaman niyang may tumutulo mula sa kanya. Ang magaspang na lalaking ito ay nagkasala sa kanya, ngunit siya ay napukaw pa rin sa sexual na paraan, na naging sanhi ng kanyang likas na pagpapasakop sa kanya. Nadismaya si Marian sa kanyang sitwasyon ngunit nagpa siya na pinakamahusay na sumuko na lang. Halos 2 taon na ang nakalipas. Dapat kanina pa niya binigay ang sarili sa kanya. Oh well, anong choice niya? Siya ay kanyang asawa pagkatapos ng lahat.
Siguro nakatadhana na siyang mabuli sa kanya. Gayunpaman, hindi niya ito mapapatawad ng madali sa paggawa nito sa kanya sa kanyang opisina. Hindi na makapag-isip ng maayos si Marian dahil hinailan na ng kanang kamay ni Justin ang kanyang palda pababa. Hindi niya namamalayan ang kanyang mga hita, naramdaman ang kahungkagan doon. Sila ay gumawa out passionately. Kinagat ni Justin ang kanyang dila at patuloy na sinipsip ang kanyang dila. Sabay itinulak nito ang mga hita nito at pilit na ipinagit na ang kamay nito. Sinimulan niyang himasin ang laman nito nang maramdaman niyang may mamasa-masa doon. Labis na namula ang mukha ni Marian. Siya ay nanginginig ng hindi napigilan nang siya ay patuloy na humahaplos pababa. Siya ay nagsimulang lumaki ng higit at mas basa sa bawat hagod sa pagitan ng kanyang mga binti. Hindi alam ni Marian na ganito ang magiging reaksyon ng kanyang katawan. Sa sobrang hiya niya ay napahikbi siya. Sa wakas ay binitawan ni Justin ang kanyang mga labi at ngumisi. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kasensitibo ang aking mahal na asawa. Para kang talon sa ibaba. Lumingon si Marian. Nanginginig ang kanyang mga talukap habang kinakagat ang kanyang labi. Hindi nangangahas na tumingin sa kanya o makinig sa kanyang mga salita. Hinalikan ni Justin ang kanyang pisngi, ninanamnam ang malambot na bounce sa kanyang balat. Lasing ako noong unang pagtatalik natin at ikaw din. Hindi ko na matindaan kung ano ang pakiramdam noon. Pero ngayong matino na tayo, gusto kong malaman mo na ito ay magiging isang masakit ngunit kasiya siyang karanasan para sa iyo. Kung muli mo akong magalit. Hindi maintindihan ni Marian ang ibig niyang sabihin dahil masyado siyang naabala sa kasalukuyang sitwasyon. Binuksan ni Justin ang kanyang shirt at kinaladkad pababa ang kanyang semi-transparent na black lace bra. Ang kanyang mga dibdib sa wakas ay pinakawalan mula sa kanilang mga hadlang at nanginginig sa ilalim ng napakalaking puwersa sa kanila. Palagi niyang itinago sa paningin ang kanyang busty chest, marahil dahil sa kanyang pananamit at trabaho. Hindi naman siguro ganoon ka-shock kung hindi siya tumingin sa mga ito sa itsura niya ngayon. Ipinatong ni Justin ang kanyang mga kamay sa mga ito ngunit hindi niya ito lubusang mahawakan sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay. Subconsciously, hinaplos niya ng bahagya ang kanyang utong at ibinaon ang mukha sa kanyang mga suso. Nakalanghap siya ng baga na puno ng pabango nito at ibinaon ang ulo sa dibdib nito. Nanlambot si Marian sa kasiyahan. Napuno ng pagnanasa ang kanyang mga mata habang ang kanyang katawan ay naging kulay rosas mula sa sexual na pagpapasigla. Ang kanyang lamig at galit ay napalitan ng pagnanasa sa ilalim ng kanyang haplos. Sinimulan ni Maria na lunurin ang sarili sa dagat ng kasiyahan dahil hindi niya mapigilan ang ganitong uri ng intimate touch na nagmumula sa pag-ibig ng kanyang buhay. Nagtagal si Justin sa kanyang mga suso bago tuluyang hinubad ang kanyang basang panty. Masyadong mahina si Marian para gumawa ng kahit ano. Nanatili lang siyang tahimik at hinayaan siyang ibuka ang kanyang mga paa. Sa susunod na segundo, ang kanyang Amerikana at kamisete ay itinulak sa kanyang katawan na walang nakatikip sa kanyang ilalim. Ito ay naging ganap na tumambad sa kanya. Hinubad ni Justin ang kanyang damit at inilabas ang kanyang itinayong baras. Humawak siya sa slim waist niya at idiniin siya. Idiniin ang likod ni Marian sa malamig na desk ng opisina. Ang lamig at init ng katawan ni Justin ay lalo pang nagpasigla sa kanya. Ang hangin ay napuno ng isang pabango na pamilyar sa kanilang dalawa na humihimok sa kanila na pakawalan ang kanilang mga sarili. Sinimulang kuskusin ni Justin ang kanyang baras malapit sa pasukan. Ang malansa na likido ay mula sa kanya at naramdaman niya ang bawat milimetro ng kanyang makapal at mahabang Boris broken bar. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa takot na namumuo sa loob. Bangulong siya sa mahinang boses na parang humihingi ng awa, "Ho. Hubby. Natatakot ako." Huminga ng malalim si Justin. Nababaliw na ang katawan niya at tatagos na sana siya kaagad kung hindi niya nais na makuha siya sa mood. Walang iniisip si Justin na huminto kahit na sa wakas ay nagsimula na siyang makaramdam ng takot. Ang busog ay naiguhit na at wala nang daan pabalik. "Sabi ko sa'yo, mararamdaman mo pareho ang sakit at saya." Itinulak ni Justin ang kanyang balakang pasulong bago makapag-react si Marian.
Nanlamig ang kanilang gulugad nang ibinao ng kanyang baras ang sarili sa isang masikip at mamasa-masa na daanan. Oh! Ah! Dalawang magkaibang klase ng tunog ang lumabas sa kanilang mga labi. Napabuntong hininga si Justin sa sarap habang si Marian ay umuungol sa sakit, pakiramdam na parang siya ay pinaghihiwa-hiwalay. Bumagsak ang mga luha sa kanyang mga mata nang itulak ni Justin ang kanyang sarili sa loob niya. Ang sensasyong dulot nito ay kakaiba. Ito ay masakit, gayon pa man ay nabusog siya. Lubhang nasiyahan si Justin sa higpit ng pakiramdam sa paligid ng kanyang baras. Hindi lamang niya maiibsan ang kanyang sexual na tensyon, ngunit ang presyon sa kanyang isip ay napapagaan din. Ang tanging bagay na talagang mahalaga ngayon ay sa wakas sila ay pisikal na nagkakaisa. Mahigit 1 taon nang hindi nakipagtalik si Marian, kaya kahit basa ito sa ibaba, masikip pa rin ito para sa kanyang kabilugan. Nagsisimula ng makaramdam ng sama ng loob si Justin nang makita niyang namimilit ang mukha niya sa sakit. Naramdaman ni Justin ang isang bagay na pumipihit sa paligid ng kanyang bara sa loob ng mainit at mamasa-masa na daanan. Nanginginig siya. Hindi niya napigil ang halikan ng mga pisngi nito nang makita niya si Marian na nakaawang nakatingin sa kanya, walang kamalay-malay sa mga bagay na ginawa niya. Marian, my dear, hindi ko alam na may sikreto ka pala. Sinasadya mo ba? Mapapamasahe mo talaga ako mula sa loob. 9 na raan at 9 na po. Si Marian ay ganap na natalo. Nanghina ang kanyang katawan, hinayaan si Justin na gawin ang gusto niya. Tiningnan ni Justin ang nakapalt niyang mukha. Nakatingin ito sa kanya ng may masamang tingin. Halatang hindi niya sinasadya at natural na nagbibigay ng ganitong uri ng serbisyo, ang kanyang katawan. Hindi napigilan ni Justin ang mapangiti ng malawak. Siya ay likas na mapang-akit, at ang isa ay makakaranas lamang ng ganitong antas ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagtagos sa kanya. Siya ay walang karanasan ngunit maaari pa rin niya itong ipadala sa Cloud9. Wala pang 2 tulak ang inabot niya para mahulog ng mas malalim kaysa dati. Kahit na si Justin ay lubos na nakaranas ng pakikipagtalik, hindi pa siya nakakaramdam ng ganito. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaikot ng kanyang balakang ng mas mabilis at mas mabilis. Halos hindi makahinga si Marian. Para bang itinatapon ang kanyang kaluluwa at ibinabalik sa bawat ulos. Hamham mas malambot masakit. Ngunit hindi napapansin ni Justin ang kanyang pag-iyak. Sa bawat oras na lumipat siya sa kanya, ito ay isang bagong mundo ng kasiyahan. Binalot nito ang kanyang mga sensitive spots at marahang minasahe. Nakakabaliw ang sensasyon sa kanya. Sa kalaunan, nagsimulang bumilis si Justin. Nang sumuko si Marian sa pagpigil sa kanya at nagsimulang magpalutang sa mga alon ng kasiyahan, hindi na nasisiyahan si Justin sa tradisyonal na posisyon. Ang malambot at kurbadang katawan ni Marian ay pinaikot ni Justin. Pinahiga niya ito sa desk habang nakababa ang dibdib. Mahigpit na hinawakan ni Justin ang kanyang mga binti at nagsimula sa isa pang pag-ulos. Naramdaman niya ang sakit noong una dahil matagal na siyang hindi nakipagtalik, ngunit hindi na siya virgin, kaya nang nasanay na siya sa laki nito, naramdaman na niya ang sarap sa kanyang katawan. Nahiya si Marian sa katotohanan na ang baras ni Justin ay dumidikit sa kanyang mga pisngi ngunit kasabay nito, hindi niya mapigilan ang sarili na tingnan ang ekspresyon ng mukha ni Justin. Lamambot ang kanyang puso nang mapagtantong nakatingin sa kanya si Justin na may nakakaakit na ekspresyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay teknikal ang kanilang unang aktwal na pagtatalik. Namumula pa rin si Marian sa buong pakikipagtalik ngunit kapag gusto ni Justin na lumipat siya, sasabay siya sa kanyang mga galaw. The whole thing went along so smoothly because they were together for 2 years and emotionally connected before this. Kahit papaano ay lumipat sila mula sa office desk patungo sa harap ng mataas na bintana. Bagamat sila ay nasa pinakamataas na lugar sa lungsod at walang sino man ang aktwal na makakakita sa kanilang ginagawa maliban kung gumamit sila ng binocular, sinuri pa rin ni Justin ang kanyang paligid para lamang maging ligtas. Matapos masiguradong walang makakapanood sa kanila, itinulak siya nito papunta sa mga tempered glass na bintana. Mahigpit na hinawakan ni Marian ang kanyang leeg habang ang kanyang mga payat na binti ay nakapulupot sa kanyang baywang.
Dahil ang matataas na bintana ay idinisenyo upang maging curved sa paligid ng kanyang opisina, nakikita niya ang kalangitan at ang mga skyscraper sa labas niya. Mukhang may ginagawa siyang kalokohan sa sikat ng araw habang nakaharap sa lungsod. Hinaplos ng malamig na hangin ang kanyang mga pisnging tumambad sa napakalamig na aircon dahilan upang siya ay manginig. Pinilit ni Maria na manatiling malay habang ang mga alon ng kasiyahan ay bumagsak sa kanyang walang magawang sarili. Ang baras ni Justin ay patuloy na tumatago sa kanya dahilan upang ang kanyang katawan ay patuloy na tumalbog pataas at siya ay nanginginig sa bawat pagkakataon. Walang mag-asawa ang makakaranas ng ganitong uri ng walang katapusang pagtatalik. First time niyang maranasan ito habang may malay pa siya, sa kanya lang napagtanto na kahit sinong babae ay magkakaroon ng love-hate relationship sa ganitong klase ng pakikipagtalik. Si Justin ay parang isang mabangis na toro na alam lamang kung paano sumulong na para bang mayroon siyang walang limitasyong supply ng enerhiya. Hindi mabilang na beses na naabot ni Marian ang kanyang orgasm ngunit walang planong huminto si Justin. Sa unang ilang orgasms, labis na nasiyahan si Marian kaya gusto niyang matuno sa kanyang mga bisig. Ngunit nang mapagtanto niya na tumatagos pa rin ito sa kanya, nagsimulang gumapang ang takot sa kanyang mukha. Ramdam ni Maria na mamanhid ang ibabang bahagi ng kanyang mga paa at inisip niya kung namamagana ba ang kanyang pribadong bahagi. Hobby stop magpahinga na ako. Humihingal si Marian habang nagsusumamo na tumigil siya. Baka sa mukha niya ang excitement. Napakaraming adrenaline ang naipon niya kaya ang huling oras ay parang 1 minuto sa kanya. 1 oras na lang. Gawin nating 2. Hehe, Marian my dear. Hindi ko alam na may mystical artifact ka. Malapit nang mahimatay si Marian. Wala siyang maramdaman sa ibaba, ngunit mas nagbigay ito kay Justin ng kasiyahan marahil dahil namamagana siya kahit na mas mahigpit doon. Matagal na panahon na rin mula noong siya ay nakipagtalik. Mabuti sana kung ito ay isang regular na bagay. Ngunit paano niya ito natitiis pagkatapos ng halos 2 taon? Please. Hobby. Hindi na ako makakapagpatuloy humikbi si Marian. Magulo ang buhok niya at dahil sa pawis ay dumaikit ito sa mukha niya. Namumula ang kanyang mukha na hindi siya kamukha ng isang presidente ngayon. Tiningnan ni Justin ang kanyang sunod sonyerin ng may kasiyahang ekspresyon at pinalo niya ng malakas ang kanyang pisngi. Tumalbog ang kanyang maliikot na puweten dahil sa impact. Dugo ang kulay ng kanyang mukha sa isang mas madilim na lilam ng pula. Mas lalo itong nakatulala sa kanya na parang isang anghel na bumaba sa mortal na mundo. Patuloy kang nag-iisip ng mga paraan upang sipkain ang ibang babae palayo sa akin, ngunit halos hindi ka makakatagal ng higit sa 1 oras. Paano ka makikipagkompetensya sa mga babaeng maaaring tumagal ng 2 beses kaysa sa iyo? Napangiti si Justin. Pinusot ni Marian ang kanyang mga pisngi na nagmistulang pink na tinapay. Paano mo na pag-uusapan ang ibang babae ngayon? Sinampal ni Justin ang kabilang pisngi niya at napabuntong hininga siya. Kailangan ko bang humingi ng permiso mo para pag-usapan sila? It's a fact, hindi pa ako nag-com kahit 1 beses at pagod ka na. Paano mo dadalhin ang anak ko sa hinaharap? Ako pakiramdam ni Marian ay nagkasala. Paano ang alinman sa mga ito ay kanyang kasalanan? Tumawa si Justin at inilapag siya sa desk. Kinurot niya ang pisngi nito at sinabing, hindi, Marian my dear. Mahusay ang ginawa mo. At least pinapabuti mo ako kaysa sa ibang babae, di ba? Ngumisi si Justin at nagpatuloy, makinig ka sa akin sa susunod at huwag mo akong guluhin. Babae ako at hindi ako papayag na makatagpo ka ng iba pang kasuklam-suklam na lalaki. Napaka-unreasonable ko lang. Pero kailangan mo pa ring makinig sa akin dahil babae ka. Baka hindi ka sumang-ayon dito pero walang tutulong sa iyo kung pipiliin mong huwag pansinin ako. Kung tutusin, di ba't may gusto ka pa ring magmakaawa sa akin? Sa akin na may ganoong nakakaawang titig. Walang ibang dapat sisihin dito. Gustong umiyak ni Marian. Ikaw ay isang tyrant. It doesn't matter. Call me whatever you want. I've thought things through today. Kahit pigilan ko ang sarili ko, asawa pa rin kita. Kahit pilitin ko ang sarili ko sa'yo, asawa pa rin kita.
Kaya imbes na pigilan ko ang sarili ko at magdusa, bakit hindi ko magawang pahirapan ang iba? Hinawakan ni Justin ang kanyang baba at hinalikan ang kanyang matambok na labi. Ibinigay ni Marian ang sarili kay Justin ng buo at wala siyang planong labanan ito. Magpahinga ka, aking nobya. Magpatuloy tayo ng isa pang oras. Hayaan mo man lang akong magkum. Napakurap si Justin. Wala nang lakas si Marian para labanan siya. Nagpout siya at sinabing, wala akong maramdaman sa ibaba, sigurado akong namamaga ito. Nakakaawa siya, halatang hinihiling ni Justin na palayain siya. Ngunit hindi gagawin ni Justin ang gusto niya. He chuckled nonchalantly at sinabing, okay lang. Mapapagaling kita. Halika papasukin mo ako at ipapakita ko sa iyo ang aking kapangyarihan. Nanlaki ang mga mata ni Marian at bago niya ito mapigilan, ipinasok na ni Justin ang kanyang kamay sa loob niya. Ah! Nanginig siya at napahiga siya, nakahiga sa ibabaw ni Justin. Nagsimulang manginig ang kanyang mga binti, at kinulat niya ang kanyang mga daliri sa kasiyahan. Muling nawala ng malay si Marian habang hinahaplos siya ni Justin gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos niyang pagalingin siya, nagpunta sila dito para sa isa pang round. Napuno ng erotikong amoy ang buong opisina. Makalipas ang isang oras, sa wakas ay inilabas ni Justin ang kanyang kargada sa kanya at sa oras na iyon, ang mga mata ni Marian ay kalahating nakapikit na. Nanginginig ang katawan niya, ramdam ang init nitong kargada sa loob niya. Makalipas ang ilang segundo, nakatulog siya ng malalim at isang banayad ng ngiti ang nabuo sa mga labi ni Justin. Hinayla siya nito sa kanyang mga braso at dinampyan ng halik sa noo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.